So ayan, let's proceed. Ito po yung part 3 na ating ginawang content patungkol po sa pag-fill out ng PDS this year 2026. So dito na po tayo sa voluntary work or involvement in civic, non-government people, voluntary organizations. So dito po kung meron tayo, ilagay natin. Kung wala, put lang natin yan ng NA. Okay? Kung meron, lagay natin. Ito naman yung nakalagay naman yung format. Okay. Ganun pa rin. Dito naman po sa Learning and Development Intervention Training Program attended. So, ilagay natin dito yung ating mga training, learning and development na ating pong na-attenderan. Okay? Mga trainings na ating natapos. Okay, ilagay po natin dito. Ito po yung format. Okay, of course, yung pinakauna po na ilagay natin yung pinaka-latest nating natapos na training or mga intervention program, learning. Ito yung pinakauna po yung nating ilagay is yung pinaka-latest. For example, ito, Fire Basic Recruit Course 2023. Okay. D month year. Okay, lagi po yung 2 digits sa D month. D and month always 2 digits. Okay? Then 2. Ilang hours? Numbers of hours 640. Then ano yung kanyang type of L&D? Ito ba technical? Supervisory. Ilagay natin dito kung technical. Then conducted, sponsored, kung sino yung nag-conduct ng training or ng learning na yon. So National Fire Training Institute, Region 5 Hotel Campus. Okay. Next, Bureau of Protection Recruit Orientation Program. So lagay natin dyan. Ito, anong year, anong day, anong month, anong year. 2, anong day, anong month, anong year, ilang hours, then kung anong klaseng type of L&D, kung ito ba ay technical, supervisor, managerial, foundation. So foundation po yung sa atin dito. Okay? Then bureau, yung training sponsored, Bureau of Fire Protection. Okay? Then meron ka pang ibang training, sample sa meron kang training sa basic first aid and life support. Okay? Basic first aid. So, ayan. Pwede yan. Lagay natin dyan. Okay? Lagay po natin dyan. Kung meron kang, example, nag-training ka sa Philippine Red Cross ng basic first aid. Okay? Lagay natin dyan kung ano yung kanyang title ng kanyang learning. Basic first aid and CPR. Okay, sample lang yan ha. Then, anong day, anong month, anong year, anong day, anong month, anong year. Okay? Always lang natin i-arrange dyan sa pinaka-latest natin na training pababa. Okay, ilang oras. Okay. Sabi natin, 80 hours. O, pwede yan. Then, technical. Then, ano yung nag-conduct? So, Philippine Red Cross. Okay? Huwag natin i-abbreviate. Huwag natin ilagay lang yung PRC. Dapat Philippine Red Cross. Then, meron pa. Example, nakatapos ka ng ROTC. Lagyan natin dyan. Receive Officer Training Course. ROTC. Kailan nagsimula? Anong month, anong day, anong month, anong year. Then, dito rin hanggang kailan. Hanggang kailan ka natapos. Ilang month yan, ilang days. So, lagyan natin dyan, ilang hours ng number of hours ng training. Okay, anong lagyan natin dyan? Technical. So, ano yung conducted, sponsored? So, lagyan natin dyan kung saan ka nag-training. Anong nagpa-conduct sa inyo. Okay? Ano pa? Kung meron kang training sa mga special training, okay, ilagay niyo dyan. For example, tawag dito, meron kang
kumuha ka ng driving NC2, NC3. So training 'yan. Lagay mo diyan. Ano yung nag-conduct? Ano yung kanya, ilang hours? Ito yung prom 2. Then tawag dito, technical. Then ano yung nag-conduct? So lagay mo diyan yung TESDA. Technical education, blah blah blah. So basta wag lang i-abablit, okay? So ano pa, yung mga training mo sa TESDA, pwede po natin ilagay diyan. Ano pa, yung for example, dati kang security guard, training ka ng basic security course. So lagay mo diyan, basic security course. Yan, prom 2, ilang hours, kung technical yan o supervisory, ano pa diyan, lagay mo diyan. Then ano yung conduct, ano yung name ng nag-training or saan ka nag-training na kung saan mo training yan. Okay? Ano pa? Siguro lagay mo diyan lahat ng mayroon kang TESDA ba yan, may training ka sa ROTC, may advanced ROTC ka, dati kang security guard, mayroon kang basic security course. Ano pa diyan? Nag-training ka sa Philippine Red Cross ng basic first aid and life support. Nag-training ka kahit sa CDRRM mo, nag-attend ka ng training ng mga ganyang may mga certificate. So lagay mo diyan. Training ka ng kung ano pa diyan na mga training. So ilagay po natin, as long as meron kang mga trainings, ilagay po natin diyan, basta i-kumpletuhin lang natin yung hinihingi dito. Okay, kung ano yung sponsored, ano yung name ng nagpa-training sa inyo. Okay, yan. Ilagay po natin dyan. Okay? Okay guys, I hope ay nasundan po ninyo yung ating mga ginagawang pag-share dito po sa YouTube natin. Okay? Okay. Next. Dito po sa other information, special skills and hobbies. Yan, dito po muna tayo sa ating mga special skills and hobbies. So dito, pwede po natin ilagay itong proficient in computer programs such as MS Word, MS Excel, and PowerPoint. Yan. Especially sa panahon ngayon natin, dapat talagang meron tayong kahit konti lang yung knowledge natin. Ilagay natin yan. Ano yung mga skills na ating mga kinahihiligan? Yan. Depende rin sa inyo. Ito yung example natin. Basketball, singing, gardening, exercise. So, bahala ka na kung ano yung mga kinahihiligan mong. Ano yung mga hobbies mo, ano yung skills mo dyan. Okay? So, ayan. Mulagay tayo dyan. Posible naman na wala tayong mga skills dyan. And hobbies. Okay? Dito po sa certificate of, dito po sa non-academic distinction, kung meron tayo, lagay natin. Ako, nung applicant pa lang ako po, nung applicant pa ako, wala po itong certificate of commendation. NE lang po dito yung nalagay ko. Okay? Isang NE lang yan. Dito sa pinakauna. Ngayon po na sa tayo nakapasok na, meron tayong mga commendation, yan, meron, nilagay natin dito, nilagay ko na yan. Kung wala, put NA, okay? Pero nung ako yung applicant pa lang, talagang NA dito yung aking nakalagay. Then dito po sa membership in association, organization, so ayan, kung meron kayong mga membership, so lagay natin dyan. Mga example po ito. Okay? Yung sa akin nakalagay ito. Yan, Master Guide Club Organization. Ano pa yung mga organization mo na sinalihan mo? Ilagay mo dyan. Pwede mong i-indicate dyan. Okay? So, I hope ay nasundan ninyo or nakuha po ninyo. Alright? So, of course, dito pa rin ay wag nating kalimutan yung blue ink signature, then yung date. Kung kailan natin na-accomplish or kailan natin yan pinasubscribe, okay, sa attorney. Okay? Thank you. And thank you and good luck po sa inyo, and I hope ay kayo ay matanggap sa inyong ina-applyan na trabaho. God bless
and see you in my next video.